Nagising siyang masama ang pakiramdam. Napatakbo siya agad sa lababo at doon nagsuka ng nagsuka. Bahagya pa siyang nagulat nang may humaplos sa likuran niya. Napalingon siya at nakita niya si Timmy, ang isang ka-roommate niya. Kalalabas lang nito sa toilet at bagong ligo. Pagkaamoy niya sa mabangong body shower na gamit nito ay naduwal na naman siya. Pero wala namang maisuka. Lumayo ka nga sa akin. Ang baho ng sabong ginamit mo. Reklamo niya nang tapos na siyang magmumog. Inirapan pa niya ito sabay labas sa kusina at umupo sa dining table nila. Gustong gusto mo nga ang amoy nitong sabon na to eh. Tapos nababahuan ka na? Simangot naman ito at umupo sa harapan niya. Lumayo ka sa akin, parang awa mo na bruha ka, naduduwal na naman ako sa amoy mo. Inis niyang sabi ulit. Humalakak ito at sinamaan niya naman ang tingin. Nahihilot na susuka talaga siya sa amoy nito. Kaya patakbo na naman siyang dumuwal sa lababo. Hinang-hina siya pagkatapos nagduwal na wala naman siyang mailabas kundi puro laway lang. Ilang linggo na siyang nakakaramdam ng ganito. Mas malala lang ngayon. Dahil masama ang pakiramdam niya, nahihilot sunod-sunod ang pagduduwal na siyang nakakapangpahina ng katawan niya. Pasalampak siyang naupo sa sahig dahil sa sobrang panghihina ng katawan. Hapong-hapo siya at hindi kayang itayo ang sarili. Nakapikit siya at banabalanse ang sarili dahil nahihilo siya. Bella, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ate Cathy. Tumangulang siya. Tinulungan siya nitong tumayo at ipinasok siya sa kwarto niya. Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Tanong naman ni Ate Amy. Nahihilo ko't nangihina. Masama pang pakaramdam ko. Ilang araw ko na itong nararamdaman. Ngayon lang mas grabe yung hilot pag susuka ko. Mahina niyang sabi at pahiga na siya sa kama niya. Itanong natin sa nursing natin dito. Singit naman ni Timmy. I'm here. Anong problema natin mga babae? Sabay pasok sa kwarto niya. Ayan, nakahilata dyan. Nandiri sa akin, mabaho daw ako. Ayun, nagduduwal na parang buntis. Si Timmy. Baka buntis nga. Sabay pa ng bulalas ni Ate Cathy at Ate Amy. Natigilan naman siya sa sinabi nila. Hindi kaya totoong buntis siya? Napaisip siya. Nagbibilang siya sa utak niya kung niregla na ba siya. Last month hindi siya dinatnan. At ngayon na month din. Every first week siya nagkakaroon. Ngayon last week of the month na. Baka buntis talaga ako. Sa isip-isip niya. Oo, buntis yan. Nung isang araw ko pa napapansin. Nagsusungit kapag makita ako. Nakita ko pang nagduduwal tuwing umaga. Ako yata ang pinaglilihian na babaeng yan. Natatawang sabi ni Alicia. Wow, congratulations! Sabay nilang sabi lahat. Pwede na kayong lumabas. Salamat. Simangot niya. Wait, may pregnancy test kit ako sa room ko. Gamitin mo yun para makasiguro tayo. Agad na lumabas ito. Tama, para hindi masayang ang pagbati namin. Natatawa din na sabi ni Timmy. Sabay-sabay na din silang nagsilabasan sa kwarto niya. Napangiti siya sabay haplos sa tiyan niya. Buntis ako? Yun ang tahimik niyang panalangin sa Panginoon. Ramdam niya na din kasing gustong-gusto na ni Rafael na magkaanak sila. Lately kasi yun na lagi ang bukang bibig nito. Sinasabi niya naman na hindi pa siya handa. Tapos mapapansin niya na ang mukha nito na lumungkot, kaya niyayakap niya ito. Hindi sa ayaw niya. Gusto ko din naman talaga na magkaanak na kami kahit wala pang kasal. Ang iniisip ko lang ngayong pamilya niya. Ayaw nila sa akin lalo ng nanay niya. Nakakatakot pa naman yun magalit. Napapikit siya ng mariin. Nagtatampo pa pala sa kanyang binata. Noong isang araw kasi na tinawagan niya ito, sinabi niyang may emergency kahit wala naman talaga. Kaya kahit may meeting agad daw itong umalis sa meeting para lang makita siya. Pero ang totoo gusto niya lang kasing makita ito at makasama na kumain. Hinihingal pa itong nakarating sa lugar na sinabi niya. In-inspection pa kung may mga sugat o galo sa katawan niya at agad siyang niyakap. Marami itong mga tanong at talagang napag-alala niya ito ng sobra. Nung sinabi niyang gusto niya lang itong makita at makasama, nagalit ito sa kanya. Naalala na naman niya kung paano ito nainis ng sobra sa kanya. What? Really? Pinapunta mo lang ako dito dahil ano? Para lang makita ako? My God, Bella, I'm pissed. Napatampal ito sa noo. Maya-maya ay nakapamewang ito at ipinikit ang mga mata nito habang napatingala sa kalangitan. You don't know how much I'm worried about you. Nagmadali akong umalis sa meeting kahit hindi pa tapos para lang sa'yo. Tapos ganito lang ang sasabihin mo?
I already told you may importante akong meeting kaya hindi kita masamahan sa lunch. Inis nitong sabi. Palakad-lakad ito sa harapan niya na sobrang frustrated. Masama bang makasama ka? Hindi naman kita pinilit ah. Parang bata niyang sabi. You're childish. Paanong hindi kita pupuntahan? Sinabi mong may emergency. Pinag-alala mo ko ng husto. Kulang na lang paliparin kong sasakyan ko makarating lang dito. God, yung sobrang kaba ko na baka may masamang nangyari na sa'yo. Malalim itong bumuntong hininga. Para siguro kalmahin ang sarili nito. Hindi lang itong ginawa mo, Bella. Just because mahal kita, lagi mo na lang akong pinaprank. Tinataon mo pa kapag busy ako at kapag meeting ko. Masaya ka ba sa ginawa mo, ha? Napatampal na naman ito sa noo sabay malalim na buntong hininga. Hindi siya umimik pero may luha sa mga mata. Yumuko siya na parang bata na pinagalitan ng tatay niya. Pwede ka nang umalis kung nagagalit ka sa ginawa ko. Next time na mag-text o tawag ako, wag mo nalang pansinin. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Pero yung pakiramdam niya nasasaktan siya. Naiinis na din siya sa sarili niya. Hindi din niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Basta na lang kapag gusto niya itong makita, gumagawa siya ng paraan para pumunta lang ito. Gusto niya ito laging nakikita. Namimiss niya ang amoy nito. Mga yakap nito. Lagi naman silang magkasama. Pero iba pa rin yung gusto niya itong makita minuminuto. Tumalikod siya para hindi makita ng binatang mga luha sa mga mata niya. Ito din ang isa sa mga kinaiinisan niya. Masyado siyang emosyonal at madaling masaktan. Napaka-sensitive niya na ngayon at sobrang masungit na kahit alam niyang mali siya, siya pang galit at nagtatampo. Nagulat siya nang yakapin siya ng kasintahan. Rinig pa niyang malalim nitong pagbuntong hininga. Naiinis at nagagalit ako. Alam mo ba yon? Pero hindi ko matiis na nakikita kitang umiiyak. You're so childish nowadays. Okay lang sana kaso sumusobra naman na yata. Hindi ko na alam kung sinasadya mo o ano. Please love, stop this nonsense, okay? I'm sorry dahil nasigawan kita kanina. Sabay halik sa pisngi niya. Gumagaan ka agad ang pakiramdam niya sa paglalambing ng binata sa kanya. Napangiti na siya at yumakap na din ng mahigpit sa kasintahan. I'm sorry, hindi na mauulit. Hindi ko din maintindihan ng sarili ko. Gusto ko palagi kitang makita at makasama, kahit na lagi naman tayong magkasama. Hindi kita pinaprank ha? Napapailing na lang ito sa kanya. Pero alam niya na nandun pa rin ang inis nito sa kanya. Kaya babawi na lang siya dito mamaya. Pupuntahan niya ito sa opisina nito at sosorpresahin niya ito. Sana lang andun ito at hindi busy. Ngayon siguro ang isa sa mga sintomas ng pagbubuntis. Napapangiti na naman siya sa kaalamang buntis siya. She's so sure matutuwa ang binata sa sorpresa niya dito mamaya. Pero ngayon need muna niya mag-PT para makasigurado siya. Gagamitin niya mamaya ang binigay ng ka-roommate niya na PT at vitamins daw yon para sa mga buntis. Iwas daw sa pagkahilo at pagsusuka. Hindi niya muna ginawa pag-PT dahil nahihilo at mahina pa ang pakiramdam niya. Kaya tinulog niya na muna. Tumawag din siya sa manager nila na may sakit siya kaya hindi siya makakapasok sa trabaho ngayon. Hapon na napagpasyahan niyang magtungo sa opisina ng kasintahan. Gusto niya itong sorpresahin. Excited siyang lumabas ng apartment. Nag-book na lang siya ng taxi para isang sasakyan na lang papuntang opisina ng kasintahan. Ini-imagine niya nang magiging reaksyon ng binata. Napapangiti at kinikilig sa kaalamang magkakaanak na sila ni Rafael. Hindi niya muna ito pinansin o sagutin ang mga tawag at message nito sa kanya. Bahala na itong maparanoid ulit. Saktong tumigil ang taxi na sinakyan niya. Hindi muna siya bumaba, humugot muna siya ng malalim na buntong hininga. Bubuksan na sana niya nang makita kung sinong papalabas ng building. Napayuko siya bigla at agad na nagtago. Sir, I'm sorry. Can I stay like this for a while? Naguluhan namang tumango ang taxi driver. Sumilip siya ng bahagya sa bintana ng sasakyan. Ayun, nakita niyang ina ni Rafael na pasakay na sa loob ng magaring sasakyan nito. Mukhang masama ang mood. Bigla siyang kinabahan na hindi niya mawari. Nag-away na naman bang mag-ina? Pinalagpas muna niyang sasakyan nito bago siya bumaba. Nagpasalamat siya sa taxi driver at hindi na kinuhang sukli niya. Mabuti na lang mabait ang driver. Nahihiyaman siyang umapak ulit sa building na yon, pero walang mangyayari kung puro hiya na lang. Kilala naman na siya ng receptionist. Nakakahiya lang yung ginawa niya noon dito. Gumawa siya ng eskandalo. Napapikit siya ng mariin. Winaksi niya agad sa isipan ng mga nakaraan na at agad lumapit sa reception counter.
Ngumiti siya agad sa mga ito nang lumapit siya doon. Hello, good afternoon. Alanganin pa siyang magtanong. Good afternoon, ma'am. Sabay pang bati ng dalawang receptionist doon. Kilala pa kaya siya ng mga ito? Sa isip-isip niya. Hi ma'am, you're Miss Bella, right? Singit ng isang babaeng staff din doon. Ngumiti siya bago tumango. Pilipina ka po, di ba? Ngiti nito. Oo, ngiti niya. Same po, mabuti hindi mo nakita yung mama ng boss namin. Nakakatakot, sobrang sungit, wala namang ambag sa lipunan. Napatawa siya sa sinabi nito. Oo, nagtago ako para hindi niya ako makita. Masungit talaga yung mama niya. Ngiwi niyang sabi. Hey, Sela, speak English please. Singit ng isang receptionist. Kepo. Halakhak ni Sela. Sumimangot lang yung babaeng receptionist. Nasa taas si Boss Rafael. Mukhang masama ang mood. Sure kaming ikaw lang makakapagpaamo sa boss naming masungit. Natatawang sabi nito. Sorry ma'am, nagpiling close na ako sa'yo. Akyat ka. Hindi na nito natapos dahil may tumikim sa likuran nila. Nilingon niya ito. Bigla siyang nahiya nang makitang ama ni Rafael ang tumikim. Good afternoon, sir. Sabay pa nilang lahat na bati sa ama ni Rafael at umayos lahat sila ng tayo. Agad din naman na nagpaalam yung Pilipina. Bella, right? Seryoso nitong tanong sa kanya. Kinabahan siya bigla. Ano kaya ang sasabihin ng ama ni Rafael? Magagalit kaya ito sa kanya? Dahil pumunta siya dito sa building ng mga ito, napayuko siya. Yes, sir. Sabay yukod ng kaunti. If you don't mind, can we talk just a minute? Hindi niya alam kung mag-oo siya o hindi. Nakakahiya naman kung tatanggihan niya ang ama ni Rafael. Baka mas lalong aayawan nila siya para sa anak ng mga ito at iisipin ng mga ito na bastos siya. Okay sir, nauutal niyang sabi. Great, follow me. Sabi nito sabay talikod na agad naman siyang sumunod sa likuran ng ama ni Rafael. Hindi na niya nilingon pa ang dalawang receptionist at ibang mga tao pa doon. Sumunod na lang siya kaagad sa ama ni Rafael. Nang nasa elevator na sila masyadong awkward at tahimik. Ayaw niya naman na siya ang unang magsasalita. Nakakahiya. Kaya nakayuko na lang at pinagsalikop ang dalawa niyang palad. Mabuti na lang at hindi na siya nahihilo dahil siguro sa gamot na ipinainom sa kanya ni Alicia kanina. Pagkabukas ng elevator, pinauna siya nitong lumabas at sumunod ito. May kabaitan din pala ang ama ni Rafael sa loob-loob niya. Naglakad pa sila at napagtanto niyang garden yun sa 7th floor. Magandang tambayan, maganda. At napakaaliwalas at fresh ang hangin dahil sa mga halaman at puno na andon. Come here. Iginiya siya sa isang may dalawahan na upuan at may pabilog na lamesa sa gitna. Maupo ka, ngiti ng matanda. Nagulat siya sa pagtatagalog ng matanda. Kahit alam niyang marunong din itong magsalita ng lingwaheng Pilipino, nakakabilib pa rin. Ang cute ng accent ng pagtatagalog nito. Kumusta ka? It's been a long time since I've been seen you. Ngiti nito sa kanya. Maayos naman po ako. Salamat po. Magalang niyang sabi. Kayo po, kamusta po sir? Ngumiti naman ito sa kanya. Still handsome and stronger than my son. Halakhak nito. Natawa din siya sa sinabi nito. Masiyahin din palang ama ni Rafael. Kumusta kayo ng anak ko? Nag-away na naman ba kayo? Lately kasi madalas mainit ang ulo ng batang yun. Naiiling na natatawa pa nitong sabi. Nahiya siya bigla. Nagkakwento kaya si Rafael sa ama nito tungkol sa kanilang dalawa? Nakakahiya. Baka iniisip ng ama nito na ina-under niya ito. Alam naman niyang kasalanan niya. Kasalanan ko po, ngiwi niya. Kaya ka ba pumunta dito? Madalas ka bang pumupunta dito sa opisina? Bakit hindi kita nakikita? Usisa pa nito. Ang daldal din pala ng ama ni Rafael sa loob-loob niya. Yung boses nito same lang din ni Rafael. Kamukhang kamukha pa nitong ama nito. Pangalawang beses ko pa lang po ngayon. Madami itong mga tanong at humingi din ito ng pasensya sa ginawa ng asawa nito sa kanya noon. Matagal na yon pero naalala pa pala nito. You know, I like you for my son. Huwag mo sanang mamasamain. Isa lang ang hinihiling ko sa'yo, iha. Sana mabigyan niyo na kami ni Rafael ng apo. Abay, matatanda na kami, lalo na sila papa at mama. Sabik na silang makahawak ng bata. Napasinghap siya bigla. Excited din siyang ibalita yun sa mga grandparents ni Rafael. Dahil sa excitement na nararamdaman, wala sa sariling na ikwento niya sa ama ni Rafael na nagdadalang tao siya.
What? Really? Agad itong napatayo na hindi makapaniwala. Magiging lolo na ba ako? Halakhak nito. Are you sure about that? Napatutup siya ng bunganga at biglang pumikit. I was about to surprise Rafael first at gusto ko siya sanang unang makakaalam kaso dahil excited po ako, nakwento ko na po sa inyo, sir. Nahihiya niyang sabi. Nonsense. Just call me Tito or Dad, much better. Stop calling me sir, okay? Masaya nitong sabi na parang teenager lang. Don't worry, Iha. I won't gonna tell this to my son. Pwede mo pa rin siyang isurprise at isipin na wala ka pang pinagsasabihan, kundi sa kanya lang. Magtatampo yon kapag malaman niyang sa akin mo unang sinabi. Tumawa na naman ito. Nakakadalang mga tawa nito. Salamat po, ngiti niya. Come on, baka umalis na yung anak ko. Hindi mo na maaabutan pa sa opisina niya. Tinulungan siya nitong tumayo. Aalalayan pa sana siya nitong maglakad nang may magsalita sa di kalayuan sa pwesto nila. Dad, huwag mong hawakan ng girlfriend ko. Seryoso nitong sabi. Love, masayang sigaw niya. Agad namang lumapit si Rafael at niyakap siya nito. Iho, nakangiti namang sabi ng ama nito. Bakit kayo nandito na dalawa? Anong sinabi mo sa kanya, Dad? Simangot nito sa ama. Natawa ang ama nito. Don't worry, I didn't say anything. Kinausap ko lang ang kasintahan mo. Sigurado, Dad? Hindi kumbinsido na tanong nito sa ama. Humalakak lang ito. Maiwan ko na kayo, Iha. Mag-iingat ka, okay? Lalapit sana ang ama ni Rafael para ibeso siya, kaso inawat ito ni Rafael. Dad, kailangan bang ikis mo pang girlfriend ko? Inis nitong sabi. Tumawa lang ang ama nito. Kumaway ito para umalis na. Mag-ingat po kayo. Nginitian lang siya ng ama ni Rafael. Why are you here? Tanong ni Rafael. Ayaw mo bang nandito ako? Tanong naman niya. Nagtaka lang ako, may trabaho ka pa, di ba? Namimiss lang kita kaya pinuntahan kita at di ako pumasok sa trabaho ko. Alam ko kasing nagtatampo ka pa sa akin. Come, let's talk to my office. Seryoso nitong sabi at iginiya na siya patungong elevator. Nagtataka siya sa inaasta ng kasintahan. Nakaakbay ito sa kanya na walang imik hanggang makarating sila sa office nito. Are you okay, love? Are you still mad at me? Basag niya sa katahimikan nito nang makapasok na sila sa office nito. Bumuntong hininga ito ng malalim. Mukhang problemado ito. Niyakap niya ito nang hindi umimik. Hindi ako galit. Mahina nitong sabi, sabay haplos sa likod niya. May problema ka ba? Ayaw mo bang nandito ako? Simangot niya ulit. It's not like that, love. Nahihirapan itong sabihin kung anong gusto nitong sabihin. Malalim na naman itong bumuntong hininga. I'm going to miss you much, love. Sabay yakap sa kanya ng mahigpit at hinalik-halikan nito ang ulo niya. Natigilan siya. What do you mean by that? Kumalas ito sa pagkakayakap nito sa kanya at sinapon itong magkabila niyang pisngi at tinitigan ng may pagmamahal sa kanyang mga mata. Promise me, love, nahihintayin mo ako dito. Sabay tayong uuwi sa Pilipinas. No matter what happened, just trust me. Only me, okay? I don't understand. Naguguluhan niyang sabi. Pupunta akong Amerika mamayang gabi na. I'm sorry, love. It's so sudden. May emergency sa hacienda namin doon. My brother needs me. Aalis kami ni Dad mamaya na. Malungkot nitong sabi. Bigla siyang naiyak. Siya na may sorpresa para dito. Pero siya naman ang nasorpresa sa sinabi nito. Hindi pa nga niya nasasabi ang gusto niyang sabihin. Ito na nga at aalis na ito ng bansa at mamaya na yon. Bakit naman ganun kabilis? Agad-agad. Ngayon na? Agad-agad? Ang bilis naman. Lumuluha na niyang sabi. Siyempre mamimiss niya ito. She feels like he needs him ngayon dahil buntis siya. Shh, don't cry please. Mahirap para sa akin na iwan ka dito kung pwede lang kitang isama doon. Pero malabo din naman na maasikaso kita doon dahil maraming trabaho at problema doon na kinakailangan na asikasuhin. Hinapit siya nito palapit dito, masuyong niyakap ng mahigpit. Hindi naman niya mapigilan na umiyak. Paano niya pa sasabihin na buntis siya kung may problema naman sa negosyo nito? Ayaw niya naman na siya pang maging dahilan at hindi ito matuloy patungong Amerika. Sobrang mamimiss kita, malungkot niyang sabi. Hindi na naman niya mapigilan na mapahikbi.
It's really hard for me na aalis, lalo na't nakikita kitang umiiyak. Lagi kitang tatawagan kahit gaano pa ako kabisi doon. Tatawagan at tatawagan pa rin kita. Hindi ko pa masasabi kung kailan ang balik ko dito. So please, love, take care of yourself here, okay? Malungkot nitong sabi. Tumango na lang siya. Alam niya na nahihirapan din ito. Pero kapag pinabayaan naman nito ang kuya at ang ama nito doon, makukonsensya lang siya na walang nagawa ang kasintahan niya para tumulong ng dahil sa kanya. Hindi naman ito forever na magsistay doon. Magkikita pa rin naman sila at may cellphone naman para magtawagan sila. Pero iba pa rin yung sana makakasama niya ito sa paglilihi niya. Sa bawat paghihirap niya sa pagbubuntis. Mamimiss ko siya ng sobra.